kasalukuyang kinakaharap ng mundo ang madalas na pagbabago-bago ng klima o ang tinatawag na climate change. Ito'y dulot ng iba't ibang greenhouse gases katulad ng mga ibinubugang usok ng mga sasakyan. Ang mga aktibidad ng tao mula sa simpleng paninigarilyo hanggang sa maramihang paggamit ng fossil fuels sa industriya at transportasyon ay nagdudulot ng matinding epekto sa ating atmosfera. Ang carbon dioxide, methane at iba pang greenhouse gases ay naiipon, nagbubunsod ng abnormal na pag-init ng mundo o global warming. Makikita ang mga epekto nito sa pabagong panahon. Matitinding ulan na nagdudulot ng pagbaha, biglaang tagtuyot na sumisira sa mga pananim, at malalakas na bagyo na nagpapabagsak sa kabuhayan. Hindi rin maikakaila ang kontribusyon ng walang habas na pagputol ng kagubatan, polusyon mula sa mga pabrika at hindi maayos na pamamahala sa basura. Lahat ng ito ay patuloy na nagpapalala sa ating kalagayan. Isang napakalaking hamon ng climate change para sa mundo ang iba't ibang epekto nito sa mga mamamayan at sa ating kapaligiran. Isang halimbawa na lang ang isang pamilya sa bayan ng Lukban. Ang pamilya, ngunit dulot ng nararanasang climate change, unti-unting nagbabago ang kanilang paraan ng pamumuhay. Ang Lukban, kilala sa tahimik at liwalas na paligid, ngayon ay isa ng saksi sa epekto ng climate change. Dahil sa likod ng mga datos at balita, may mga totoong kwento, mga buhay na nababago ng mga pwersang hindi nila kontrolado. Ngayon, kikilalanin natin ang isang pamilya na magpapakita sa atin kung paano naapektuhan ng climate change ang ugali, kalusugan at kaligtasan ng tao. Sa gitna ng mapayapang tanawin ng Lukban, kung saan ang bundok Banahaw ay tila nagbabantay, dito normal na ang mga sakuna. Sa lugar na ito, makikilala natin ang isang pamilya, ang pamilya na nakakaranas ng epekto ng climate change at mga hamon na sinusubok hindi lang ang kanilang tatag kundi pati na rin ang kanilang relasyon, pang-araw-araw na gawain at mga pangarap. Ang kanilang tahanan na malapit sa kalikasan ay isa ring lugar na madalas naapektuhan ng pagbabago ng klima. JP Villasilio at nandito tayo ngayon sa Barangay Chawe upang alamin ang epekto ng climate change sa mga residente dito. Ang magiging sentro ng ating kwento ay ang pamilya ni Aling Belma, kung saan isang pamilya, halimbawa ng pamilya na pilit na sumasabay sa hamon ng paglalanong panahon. Halina't ating alamin ang kwento ng buhay ni Aling Belma. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon. Kamusta po kayo, Nay? Wait, ganito. Ilan taon na po kayo? 69. 69 Ba, po. 69 yan. 69 po. Ilang taon na po kayong nakatira po dito? Nasa 30 na kami dito. Mahigit. 30. Lukban. Ah, dito po. Ay, ito po ba ay bahay niyo po pala? Ay, ito ay dampala. Ito. Gawa ng kami nanonood ng TV doon sa kapatid ko. Yung TV namin ay nasira na. Pero kumbaga most of kadalasan po ay dito po kayo nananalagi. Hindi naman. Gawa ng kaya lang ko nag buwan mo 24. Pero sa gabi, dito kami natutulog. Nauwi kami sa kinabukasan. Doon sa amin. Kumbaga po ay may bukod ba po kayong bahay? Bahay ko din yan. Yatira ng mga wala din. Maulan, maaraw. Ay, kamusta naman po yung pang-araw-araw? Pag-araw-araw na yun. Opo, kumbaga, paano po nakaka-apekto sa inyo na pabago-bago yung panahon? Tulad po ngayon, parang maulan po kanina, tapos ngayon ay Hindi makagawa ng ibang ito. may mga alaga po kayo ng mga manok. Madami po kayo mga alaga. Konti lang naman. Ang pag-aalaga niyo po ng manok, paano po nakaka-apekto din yung pabago-bago din po? Bago-bago din at nawawala ang iba. Yung ganito pong setup natin, yung ganitong
tinitirhan. Sa tingin niyo po, paano po siya nakaka-apekto sa inyo na syempre, ano po yung nararamdaman niyo sa tuwing halimbawa po ay may malakas na ulan, may bagyo, tapos medyo pakiramdam natin hindi medyo safe. Natatakot. At pag minsan ay hindi ba, nagsasabay ang lindol. Opo. Ayun. Hindi ako takot at baka maano yung aming bahay. Ay, Hindi kami sa ano yung narinat yung pangbahay. kalusugan niyo naman po. Sa tingin, may ano pong nararamdaman niyo naman kapag sobrang init. Yun nga. Pinahihilo. Natasakas yun. Nakatulog. Sa tingin niyo naman po, yung sa naoobserbahan naman po natin sa kapaligiran natin. Sa tingin niyo po ba ay aware po yung mga kapitbahay po natin sa pabago-bagong panahon? Kumbaga sa epekto din po. Oo, ayos naman ang pag-ano nila. Ang kabuhay nila, sila yung mga trabaho. Kumbaga ay secured naman po. Kumbaga nakakaraos. Ang karaos. Nakakaraos. Sa Sa kapag naman po ang tawag dito, yung sa pagkain po at sa yung sa nakukuhaan ng mga konsumo. Kumbaga kapag namin mag-asawa. kayo po ba ay may mga taniman po? Ay, wala. Hindi kami mismo taga rito ay kailangan kami. Inaralo na. Ayan, gaya niyan, hindi namin sarili pa. Sarili namin ay di bahay. Pero yung pwesto ng lupa, hindi. All in all po, masasabi niyo talaga na malaki ang epekto. Malaki bago-bago ng panahon. Bago talaga. Hindi lang sa pang-araw-araw na buhay. Hindi katulad noon. Layo na layo ang mga ano nun ngayon, hindi. Marami na natatakot na magulang sa mga anak. Ako, sa mga ano. Saka sunod-sunod din po ngayon ang mga bagyo, ano? Talagang pagdating ng isa ay may isa na ulit nakasunod. So, paano niyo po hinaharap yung ganong hamon? Kapag bawa sunod-sunod, kumbaga hindi pa nakaka-recover dun sa isa ay Kami ay naghahanda, inaan nga namin ang aming bahay. O, lagyan mo na lang kami ng pagkakas. Pa rin. oo, talaga ng pabigat po, ano na yun. Oo, gaya ng bahay dun. Mga nilipat ang bubong, di ba basa sila? Ay, na-experience nyo na po ba before yung mga ay palikasin? Sa sobrang talagang Ay, hindi naman kami nalipas pa. Di pa namin nararanasan yung likas. Na pumunta ng for ano. hindi medyo nakaya pa. Oo, kakaya pa. Ay, kung papipiliin po kayo, anong mas, mas gusto nyo? Mag-maaraw or maulan? Depende po sa lagay ng ating Pipiliin doon sa dalawa kung maulan at mainit. Eh, sa pag-tag-init naman, yung matagalan din, hindi naman ang tubig. Minsan. Ay, dito naman, sa bagay dito, hindi naman ang ulan ng tubig. Saan po kayo kumuha ng tubig po dito? Galing bundok yan. May kuhaan din po kayo. Eh, doon sa bundok na inakuhaan din namin. Kung may masasabi po kayo din sa mga nakakataas or sa pamahalaan, doon lang po sa mga lokal nating namumuno. Paano kaya yung magandang action na ibigay nila para mabawasan yung mga kumbaga yung takot ng mga mamamayan nila kapag ganung may mga kalamidad, nararanasang mabago-bagong panahon. Lalo na po ngayon na talagang lumalala yung panahon. Kumbaga kahit naman po sabihin natin dito sa Lokban na talagang maulan talaga ay syempre iba na rin po yung dala ng ulan ngayon. Ano po? Lalo na mas iinit. Ano po kaya yung masasabi niyo sa mga officials? Sa ganang aking ano ay ayos naman ang palakad. Di lang nang bibigay naman sila. Kung may i-improve pa po sa action. Saan? Sa action po. Yung kumbaga pang kalahatan. Kumbaga, ano pa po yung mga pwede nilang ipatupad para mas maalagaan pa po yung kaligtasan, para mas mabawasan yung epekto ng paglala ng pagbabago ng panahon. Nagbibigay naman sila ng kung anong pag halimbawa kung sino man sa kanila sa barangay. Pinagbibigay naman ano ng mga ganun. Ayun. Tutok naman. Oo, nakatutok. Dahil ang aming kapitan, yung babae. Dahil sa senior.
May mga Sabi nakukuha kami din po. mag-asawa. Ay di, pag kami kumuha, nabili na kami ng maawag na bigas. Pagkila ng sa pang-ulam naman din. Paari naman ang gulay-gulay. Ulam lang pagkakakitaan naman. Hanggang nakakaraos din. At least nakakaraos naman po sa araw. Talaga nagtatarap. Ay, nanay, may sangan ko lang po. Sa ano po, kapag nabawa ay mainit or maulan, paano po nagbabago yung bawa ay yung mood niyo ba? Bawa ay mabilis po ba kayong mairita kapag sobrang init? Tapos, Oo. ganun. Sobrang init. Sobrang init. Lalo na po sa ano. Ano? Yero. Sobrang init nga po. Yero. Bumaba. Dahil yung bahay namin doon. Bumaba. Electric fan man eh. Hindi ko nalabot ako talaga. Sa ibinahaging kwento ni Nanay Vilma, malinaw sa kanilang karanasan na ang pabago-bagong klima ay malaki ang epekto sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Mula sa paraan ng pagtustos sa kanilang mga pangangailangan hanggang sa mga desisyong kailangang gawin para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Hindi lamang nito binago ang kanilang routine, kundi nagdulot din ng pangamba sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Sa kabila nito, patuloy silang naghahanap ng paraan upang makaangkop at mapanatili ang kanilang kaligtasan, pati na rin ang kanilang kabuhayan. Hindi may pagkakaila ang katotohanan kahit sa mga simpleng bagay ay malaki ang naging epekto ng pabago-bagong panahon sa bawat individual sa lipunan. Higit pa rito, patuloy nitong hinahamon ang ating kakayahang umangkop at magpatuloy sa araw-araw. Kaya naman, ating alamin ang kwento at pananaw ng ilang individual sa hamong dulot ng pabago-bagong panahon sa kanilang pang-araw-araw na aktibidad. Mahirap kasi tulad po nito pag may tiyangga po kami, hindi po na ano yung pinsan sa ulan po. Halos wala pong masyadong naglalabas. Yung pakita ko namin, halos hindi na umusigan po. Hindi po makagalaw ng ayos, text yung hanap ko sa Malaking epekto yan kasi tulad natin mga pagsasaka, hindi na magandang angan sa mga halaman, hindi maganda epekto. Kamusta ka nung mga panahon nagkakailing po sa salok? Ang hirap sumakay din dahil nakapagka-lock ulan. Nagawa mo rin din, lock ulan. Sobrang tadsaan sa mga pagkakalaman. Bago nga po ko, nagatayapat nga po ako nasanay sa isang weather na nanino nga po pa iba-iba and yun po, medyo nahirapan ako adopt. Pero at the same time, pinaya ko na. Sa kabila ng mga pangamba at abalang dulot ng climate change sa marami, ano nga ba ang maaari nating gawin upang maging bahagi ng solusyon? Upang masagot ito, nakapanayam namin ng isang eksperto, isang disaster risk reduction officer, upang magbahagi ng mahalagang kaalaman hinggil sa mga isyong may kinalaman sa panahon at When you say climate change, this is the abrupt change ng ating klima. Abrupt, I means dati, halimbawa in terms ng sa temperature, hindi ganun kainit ngayon, sobrang init. Dati, hindi ganun yung dami ng ulan, ngayon sobrang dami ng ulan. Dati hindi ganun kalakas yung mga bagyo, ngayon sobrang lakas. So in terms of the human behavior, pwedeng may iba-iba kasi pagdating sa tao. May mga tao kasi ang tendency is for halimbawa, speaking of bagyo, typhoon, nowadays yung mga tao iniisip na signal number 1, ayan, dapat wala na tayong pasok kasi ngayon signal number 1 malakas na rin. Then, may mga tao rin naman, wala lang yan. So, in terms of the human behavior, may mga tao na naniniwala na sobrang lakas na ngayon kasi may climate change na. Pero may mga tao pa rin na hindi pa rin naniniwala sa mga ganoong changes ng sa ating climate. But for the human behavior ngayon, medyo mabagal pa in terms of paniniwala ng tao na talagang meron ng ganon. Like what happened to some anong month yun? I think it's July, May, June, July, August, parang ganon. Wherein this is the first year na meron tayong mga heat index, diba? So, in human behavior, alam na nila na medyo tag-init na pero hindi pa rin sila masyadong gumagawa ng
ano yung makakatulong for that heat index. So, there are reports din ng mga namatay is due to heat stroke. So, ibig sabihin, hindi pa rin naka-zinc in sa isipan ng mga tao na pwede maging epekto sa kanila dito nga sa climate change na to. In terms of public safety, sino ba ang dapat for the public safety? Kasi unang-una dyan for the public safety is siguro dapat yung mga nasa LGU or mga higher officials ng bawat agency. So sila, in terms of the public safety, dapat awareness sa mga tao. I don't know kung nagkukulang pa ba or yung mga tao nga ang hindi nakikinig. Diba, ang dami-dami namang pinapalabas about the consequences ng sobrang init ng mga nakaraan. About the consequences of this shoreline nitong mga nakaraan naman na sobrang ulan. Diba? Hindi siya bagyo. Shoreline siya. Siya yung pagtatagpo ng mainit at saka malamig natin. So, doon sa part na yun. At sa atin dumadaan talaga yun sa shoreline na yun. Pero, despite na maraming sinasabi, maraming inilalabas, diba? Kahit ako nagpo-post ako, maulan ngayon. Pero makita mo yung mga tao patakbo-takbo, walang payong, walang. Diba? Alam na natin, possible, sobrang ulan, magtapon. Pero hindi nila masyadong pinapos. But, the public safety, again, that is, the best is na kumikilos dyan is the LGU and the higher officials. Full awareness ng mga tao. Medyo makulit lang talaga ang tao. So, kahit pinasabihin. But, better pa ulit-ulit tayo. So, maumay, salitang lukban, maumay man sila, at least tayo nag-react. Sa public health, the same na rin yun eh. Diba sabi nga natin, mas maulan ngayon, nagdala kayo ng payong, bring jacket, bring ano. That is for the public health. So, awareness pa din. For question number 2 naman po, do you believe that even the simplest and smallest human activity significantly contribute to the deepening effects of climate change? Yeah. Simplest activity, mag-umpisa tayo sa bahay. Yung paggamit ng mga pang-araw-araw natin na pangangailangan. Binabanggit doon yung sa climate change dito kasi may effect din sa kanila. Sa mga waste natin in terms of waste. So, unahin natin sa basura. Simplest activity, pag sa bahay, yung madalas na gumagamit kayo ng mga kung ano-ano, pwedeng makasira sa ating environment. Like, not segregating yung basura. So, kung hindi talaga siya segregated, may effect na kagad yun. Second is yung pagtitipid. I don't know kung sa iba ay ginagawa yun. Siyempre, natural resources natin, may ubos din yan. If you do let na yung mga tubig flow lang ng flow, sige lang, mahamil tayo sa tubig. Banyo. Pero, may effect yun sa atin natural resources. Siyempre, may ubos din. Second is for the energy. Like, example naman ay sa bahay. Or sa school, dito sa school. If you're going to let one office na open lahat ng yan, may ilaw, may aircon, may aircon na, may electric fan. So, it is wasting energy. May epekto pa rin yun sa ating climate. What else? Simple activity. Yung paggamit ng mga vehicle. Wala ka naman talaga masyadong pupuntahan. Pero ngayon, kita mo, mayat maya, labas ng tao, pero nakamotor. Diba? Ang lalapit lang naman ng pupuntahan. Diba? Totoo, punta dito. Mamaya, ito, bumalik naman. Ito na naman. Yung balik-balik siya, pero ang lapit lang naman talaga ng pupuntahan. Diba? First thing, wasting energy yun. Second, additional pollution. Yung sa usok. And kung lahat tayo ganun yung kaisipan, bumalik sa behavior, lahat tayo ganun kaisipan. Dati kasi lakad lang naman ng mga tao. At one time lang sasakay. Kung galing ka halimbawa sa malayong lugar, yung pagpunta mo lang doon sa next location mo, then pag nandun ka na sa location mo, lahat tayo lakad lang ng lakad ng mga tao. Yung ngayon nga, pupuntang gate 1, pupunta dito. Sasasakyan ka, diba? Gate 1 to gate 4, kung sasasakyan ka. Kasi tinatamad maglakad. So, first again, wasting energy on additional pollution. So those are the simplest human activity. Hindi naman natin siya. Ang pagbabago ng klima ay hindi lang hamon sa kalikasan kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Binabago nito ang ating pamumuhay, pag-iisip at pagkilos. Dahil dito, napipilitan tayong umangkop, mag-isip ng mas malalim at humanap ng mga mas responsableng solusyon para pampanatili ang kaligtasan at kabuhayan ng lahat. Ang climate change
ay nagsisilbing isang panawagan sa sangkatauhan na kumilos, hindi lang para harapin ang kasalukuyang hamon, kundi para masigurado ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Bawat hakbang, maliit man o malaki, ay mahalaga para sa kaligtasan at pag-unlad ng mundo.